Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. So mga Aquarius, Merry 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 Christmas. Sana po yung magkaroon kayo ng masayang celebration this week. Ano ang naghihintay sa inyong mga mensahe? We'll see, we'll see. So let's begin. Inhale and exhale, Spirit guide, Holy Spirit. Bigay natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman this week. On your overall energy, meron po kayong the Lover's card. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Knight of Cups. In the area of your what you need, meron po kayong the Three of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Pentacles. In the area of your near future, meron po kayong the Five of Wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Two of Cups. In the area of your fortune, you have the Ten of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Two of Pentacles. At ang outcome niyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aquarius, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking bagay po yung hindi nyo pag-i-skip ng ads dahil yan yung only way to support me every time po na meron tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel. Salamat rin po sa mga nagla-like at saka nagko-comment. Malaking bagay din po yan. Okay po? So, in the background of your reading, meron po kayong the Eight of Wands. Eight of Wands is quick action, quick movement. Meron ako nakita dito na quick resolution. No? So kung may mga ginagawa ka na medyo mahirap, nakakapagod, ang daming delay, ang daming aberya, makakaasa ka daw na this week parang you will find ways. Parang BDO. You will find ways para matapos yan, para maganap, para maandar na, no? So, nakita ko dito, overflowing water. Parang dumadaloy ng dumadaloy, walang makapipigil. So, you are on your best element. Congrats, Aquarius. Pag lumalabas to, good news to eh. So, really, this week will be filled of good news, clarity, fast movement, fast results, no? So, asahan mo talaga yung mga development sa mga bagay-bagay. Baka ma-overwhelm ka sa sunod-sunod na magandang kaganapan, pero magandang problema yan. You are earning and getting things beautifully and nakita ko dito na hindi ka ganun mahihirapan. May enjoy mo ang linggong ito. Okay? Congrats po. So, in your card of the week, creativity. Creativity is your inner expression, unleash it. So sabi dito, may mga kakaiba kang paraan para magawa mo mga bagay-bagay. Maaaring yun ang dahilan kung bakit bibilis yung proseso this week. Kung meron mga ginagawa ka tapos yung solusyon mo hindi gumagana, so makakaisip ka pa ng other ways para ma-solve yan. Parang ganyan. So, hindi ka mawawalan ng solusyon. Hindi ka mawawalan ng option to fulfill something. Okay? Which is good for you. So in your center, your core energy, you have the Lover's card. It's all about your choices. Okay? Ang Lover's card po, hindi lang to tungkol sa pag-ibig, tungkol din to sa mga bagay na pinipili mo. Sa mga bagay na handa mong panindigan, mga bagay na handa mong aksyonan. So, kung ano man yung mga bagay na yan na ready ka to take on the challenge at hawakan at aksyonan at gawin lahat para ma-accomplish, eto ka. No? So talagang handa ka talaga for something. But for other Aquarius po dyan, nakita ko talaga dito na you need to nurture your relationships this week. May 3 cards of relationships, actually 4. 4 cards of relationship ako nakita dito. It's all about the matter of, I don't know why. Parang kahing kita, Aquarius, nakita ko dito na you need to be humble enough and maging mapagkumbaba enough to accept yung mga kritisismo, to accept yung mga flaws mo, yung mga kamalian mo. You need to admit para mabago mo pa, ma-evolve pa. At magkaroon na kayo ng pagkakaunawaan with someone, no? Nakita ko dito, linggong ito ng relasyon, ugnayan, bonding time. Kaya kung may mga magulo, no, kailangan linawin na agad. Kung may mga hindi pagkakaintindihan, huwag niyo hayaang masira ang okasyon na ito para magkaroon ng magandang time
and experiences. Okay? Um, sabi dito, mas magandang umunawa ka na lamang kesa lumaban sa mga argumento. Okay? Clarify natin siya. So Aquarius, since ito po ay weekly reading, especially Christmas season reading, ano yung mga Christmas wish mo? Ilapag mo na yan sa baba, it will come true. Okay? Lover's card, the Ten of Pentacles. Yes, 10 is all about, ending of a tough cycle, completion, success, no? And also closure. So kung may mga issue sa mga bagay-bagay, may mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin, naku, siguraduhin mong sinasara nyo na yung issue na yan, may conclusion na kumbaga, and you are all ready to move on. Okay? With a Ten of Pentacles confirming our Lover's card, talaga naman yung mga tao, bagay, pangarap, endeavor na gusto mong panindigan, it should be seryoso ka dyan para mag-last long yan, para tumagal. If you're choosing a certain job, a certain negosyo, kailangan talaga binubuhos mo ang love mo dyan para ito ay mag-last long sa buhay mo. Ganon din sa mga relasyon. Kung gusto mo maging matatag ang relasyon nyong magkapatid, halimbawa, example lang to, kung ano yung issue nyo, i-let go nyo na, pag-usapan nyo na para magkaroon kayo ng long-lasting, harmonious relationship. Parang ganon. Okay? So, kung meron ka mga issue about love life or relationships, partnerships, ayusin nyo na para ang mga bagay na pang long term ay hindi masira. Okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the Knight of Cups. You need to focus on your emotions. Yung mga bagay na dapat nang harapin. Narinig ko dito may mga may mga hidden emotions ka na hindi mo hinaharap. Lagi na lang mag-iisang tabi ka, ilalet go mo lang, kinikim-kim mo lang. So you need to address whatever you're trying to feel. Harapin mo na yan kasi yan yung realidad mo eh. Kung ano yung nararamdaman mo, you need to honor that and you need to be validated with your emotions. Siguro lumaki ka sa bahay na lagi na lang sinusuppress ang emotion. Oh, wag kayo iiyak. Oh, wag kayo iiyak. Wag ka magkasalita. Siguro lumaki ka sa mga ganun nung bata ka. Kaya ngayon kapag meron ka nararamdaman, kinikim-kim mo, tinatago mo because you're afraid na sabihan ka ng ganun lagi. Parang ganyan. So, you need to evolve, Aquarius. You need to be creative enough to express how you feel, to express kung ano yung nararamdaman mo na hindi lalaki yung gulo. Halimbawa, may issue ka sa nanay mo, matagal mo nang kinikim-kim, siguro magandang pag-usapan na in a light way, in a creative way, para hindi lumaki yung gulo, but at the same time, napag-uusapan, napaplansya. Halimbawa, uy, alam mo nay, sabi mo sa akin last week, ganto daw ako, sabi mo ganto ko, nasaktan ako dun. Tapos yung paraan lang, yung manner mo of talking, it will make a difference. Okay? So, face your emotions, face your fears, para once and for all planchado na. Okay? The Knight of Cups, clarify natin. So, kamusta po ang inyong Christmas season, Aquarius? Saan po kayo magpapasko? Uuwi ka ba ng probinsya? Uuwi ka ba ng Pilipinas? Kamusta po ang inyong mga plano? And are you excited for the Christmas break? Knight of Cups, you have the Hierophant. Yes, gamitin mo ang higher knowledge mo, higher wisdom mo. You need to be tawag dito, matured enough and full of wisdom pagdating sa iyong mga emosyon. Maaring may makatulong din sa iyo na someone na talagang mapaghihingahan mo ng nararamdaman mo. Halimbawa, kapatid, magulang, tita, no? O best friend. Someone talaga na talagang, alam mo yon, yung matured. Yung hindi kanya huhusgahan, pero naiintindihan ka niya. Dahil marami na rin siyang pinagdaanan sa buhay. And this person will really affect your life so much na parang nakaluwag sa damdamin mo, yung mga pasapasanin mo na yan. And doon, kayang-kaya mo nang i-release, kayang-kaya mo nang pakawalan, and nakaka-feel good to, nakakagaan ng loob. So, kung may mga tao kang gusto mong kausapin para maghihingahan ng loob, o tanungan ng mga payo, go ahead, do that, para lumiwanag ang isip mo at lumuwag ang damdamin. Okay? Napakaganda nito for you. In the area of what you need, meron po kayong the Three of Swords. You need to move on from the pain. Okay? May nangyari in the past, whether past 3 months, 3 weeks, or past year, na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin.
So, isa lang ang mensahe sa'yo ng Three of Swords. Move on. Okay? You need to gather yourself and push yourself to moving forward kahit hindi mo na kaya o kahit masakit na. Kasi narinig ko wala ka na daw kasing magagawa doon. Kahit papilitin natin, kahit pa, um, I mean, kahit pa balik-balikan mo yon, wala na nagawa na eh. So anong kailangan mong gawin? Palayain mo ang sarili mo sa pain. Kung kailangan mo nang i-let go and mag-move on na tayo, kausapin mo na siya, go push. Because palalayain mo hindi naman siya eh. Ikaw. Palalayain mo yung sarili mo sa kadena ng bigat, sa kadena ng pain. Hindi mo to ginagawa para sa kanya. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Okay? So honor that. Honor that ability and privilege to give yourselves the freedom. Okay? Oops. Masyadong marami. Ayun, yun. May tumila po na isa. Kunin natin. Siya lang yung nag-iisang nakabalikwas. Yes, the Empress card. You need to honor yourself. No? Tingnan mo naman siya. Empress card's all about you, beautification, purity, love, creativity, no? Ibaling mo daw sa ibang bagay yung iyong mga nararamdamang sakit. Example, meron ka mga rejections, disappointment. Nako, mag-zumba tayo sa bayan, sa park. No? Ibuhos mo sa isang bagay yung mga galit mo, frustrations mo para magkaroon ng, alam mo yun, magkaroon ka ng pagkakaabalahan at hindi mo to laging damhin. Kapag nag-enjoy ka na sa isang creative outlet, unti-unti mo marirealize na, ay, naka-move on na pala ako. So, hindi ganun dapat maging mahirap yung pagiging, ay yung pag-move on sa isang bagay o isang tao. Meron kang paraan na pwedeng gawin para malibang ka. Okay? Nakita ko dito, i-enrich mo daw muna ang sarili mo. Palakasin mo ang sarili mo. Have fun. Love yourself. Okay? Complete yourself. Buuin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ulit o bago ka mag-try ulit. Kasi nga nasugatan ka eh, nabugbog ka kumbaga eh. So, ibangon mo daw muna ang sarili, piliin mo muna ang sarili. Kapag okay ka na, pag confidently empowered ka na, you can start again. Pero ngayon, unahin mo daw muna ang sarili mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Pentacles. Page of Pentacles, may darating sa yung bagong opportunity na kailangan mong panindigan. Kailangan mo ibigay ang full commitment mo because long-term ang outcome nito. Okay? Maaring new job, new sideline, maaring magbukas ka ng siomai stall sa harap ng bahay mo at makita mo, uy, mabenta. So, aalagaan mo siya, pag-aaralan mo para tumagal, para lalong lumaki. Nakita ko dito parang you are rediscovering something about your life. Meron kang mga nare-discover about love, about friendship, about family member. Talaga namang binubusisi mo kung paano pa ito mapapatibay, kumbaga. So, nakita ko dito yung effort mo in making drastic changes, in making improvements. So, good for you. Okay? The Page of Pentacles. I don't know why, nakita ko sa inyo, meron natanggap sa trabaho. Tapos pinag-iisipan mo pa kung kaya ko ba to? Kukunin ko ba talaga to? Pupuntahan ko ba talaga? So you need to really dig deep within your heart and ask yourself, should I commit to this? Kasi kung ang sagot mo yes, long term ang ano niyan, dulot niyan sa'yo. Long lasting ang biyaya. Kaya kailangan ngayon pag-isipan mo talaga, Aquarius, ang bawat kilos at saka bawat desisyon. Hindi yung humihindi ka kaagad without studying it. Okay? Page of Pentacles being clarified by the Three of Swords. Yes, huwag kang matakot sa mga bagay na pinagdaanan mo in the past at huwag mo hayaang makasira sa'yo yung mga trauma mo, mga hardships mo na nangyari before. Unfair naman sa mga bagong darating kung lagi mo iniisip na kagaya lang din siya nito. Katulad sa relasyon, kung merong darating na bago at iniisip mo na, hay, baka mag-cheat ka din, hay, baka lokohin mo lang din ako. Unfair naman sa kanya kasi ang ginagamit mong basehan yung ex mo, di ba? So you need to give this new blessing a chance na hindi niya to uulitin. Hindi niya to ibibigay sa'yo ulit. Parang ganon. So ganon din sa negosyo, trabaho, kung nag-fail ka before at talagang na-reject ka, nasaktan ka, wag mo tong ihalo dito kasi malay mo dito tumagal ka at hindi na to maulit. So, make sure na you are forgetting something in the past, you're evolving your life, and you are giving yourself another chance. Okay? Wag mo hayaan na maharangan ka ng mga past mistakes or past experiences. Okay?
In your near future, eto ka, five of wands, lumalaban, kumakayod, sinisipagan ng sarili. Kahit na maraming kang kalaban sa isang pwesto, kalaban sa isang bagay, or napakagulo ng mundo mo, nakita ko dito na you're gonna continue fighting because you know na may mga hinahabol ka, may mga fina-focusan ka na gusto mong maabot sa buhay. Kaya kung gumagalaw ka ngayon, Aquarius, sa isang competitive industry, competitive world, importante talaga na buo ka. Pag buong buo ka, walang kahit na sino man na makapan-down sa'yo. Walang kahit na sino man ang pwedeng pahinain ang loob mo kasi malakas na malakas ka na. Kaya wag mo daw i-compare ang sarili mo sa iba. Always choose to focus on your own growth, on your own success, on your own improvement. Huwag mong tignan yung hagdanan nila. Ang tignan mo yung hagdanan mo kung matibay ba paakyat. Parang ganyan. So, huwag mo ilaw laging isipin na kalaban yung ibang tao. You need to learn from them. Matuto ka sa kanila. Maaring may maitulong sila sa'yo para mag-improve ka. Ang success nila, congrats. Pero ang success mo, yun ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Okay? Kaya huwag kang papanghihinaan ng loob kung maraming tao sa paligid na gusto din yung mga gusto mo, no? You need to persevere on your own. Kanya-kanya tayo ng timeline, kumbaga. At yung timeline mo, ito yon this time around, you need to push forward and have a determined heart. Okay? Five of Wands. The Ace of Swords. Yes. Laban-laban, so good. Breakthrough. This is a card of breakthrough. Asahan nyo po, after watching this video, 5 days, 5 weeks, or 5 months, meron kang maipapanalong laban. Whether laban sa trabaho, kumpanya, negosyo, career, sa isip, no? Kung magulo ang isip mo, mapapanalo mo yan. Mahahanap mo rin yung kaliwanagan para hindi ka na malito sa mga bagay-bagay. Para sa iba, kung medyo mahirap labanan yung mga dapat labanan sa ginagalawan mo, ito yung garantiya sa'yo. Ace of Swords, mapapanalo mo yan. Makakarating ka rin sa dulo, malalagpasan mo yan. So, don't worry. Binibigyan kita ng garantiya. Lumaban ka lang, sumugod ka lang, panalo ka sa dulo. Good news is coming. Sa'yo ibibigay. Okay? So, congrats po. I-claim mo to para mapunta to sa'yo. Okay? In your challenge, meron po kayong unmasking truth and have courage. Sabi dito, magkaroon ka daw ng tapang, lakas ng loob para buwagin yung mga ilusyon, yung mga bagay na mali, yung mga bagay na akala mo totoo pero hindi pala. Yung mga bagay na akala mo, yung matamis niyang salita ay talagang para sa akin, yun pala para sa iba. So, kapag nalaman mo yung mga katotohanan na hindi pala totoo, umaksyon ka, maging matapang ka para itama siya or layuan. Because you deserve the truth and nothing but the truth. Okay? In your challenge, meron po kayong the Two of Cups. Two of Cups, sinasabi ng yung spirit guides na mag-usap. Napakasimple nito. Mag-usap kayo. Kung ito man ay relasyon, kaibigan, friend, lover, or kapatid, no? Kung ano man yung mga hindi pagkakaunawaan, mag-usap kayo. Hindi pwedeng magkaiba kayo ng interpretasyon ng issue. Okay? Hindi pwedeng iba yung storya niya, iba yung storya mo. You need to talk. You need to give each other a chance to clear things up para lahat ay planchado na. Okay? Especially Christmas season. So, don't make this season so hard for you. Kumbaga, narinig ko, wag mo sirain yung Pasko. Kung kailangan mag-usap, mag-usap. Okay? Ibaba daw ang ego, ibaba ang pride. Para maintindihan mo siya at maintindihan ka rin niya. Okay? Two of Cups being clarified by the Page of Swords. Sabi dito, don't jump into conclusions. Pag-aralan mo daw muna. Kung may kailangan kang i-explain, siguro you need to gather your thoughts. Isipin mo kung paano siya sasabihin para pagdating doon, walang labis, walang kulang at maintindihan ka. For others, nakita ko dito may mga kontrata, ha? Kontrata, negotiation, agreement. Nako, aralin mo daw muna. Wag ka munang pipirma hanggat hindi mo inaaral, okay? Wag ka muna magsasabi na, sige, okay na yan. O kaya, wag ka magsasabi na, opo, sige, pupunta ako. Bago ka magsabi ng isang konfirmasyon to someone, aralin mo munang mabuti. Okay? Kailangan yan this time, this week. Kung halimbawa, bibili ka ng isang lechong baboy para sa Pasko, may pipirmahan kang dokumento para ma-ship, for example. Make sure na legit store yan. Make sure na yung mga binibili mong gadget o gamit ay talaga namang okay at talagang
subok na yung bibilhan mo kumbaga. Parang ganon. So make sure na legit ang lahat bago ka pumayag o pumirma. Okay? Napaka-importante nito. In your fortune, rainbow blessings and transformation. Wow. May blessings po na darating. I-confirm mo to sa'yo. I-claim mo. It will be yours. And then pagbabago. Something is coming na talagang babago sa buhay mo. Babangon ka na. Okay? In your fortune, you have the Ten of Pentacles. Titigan mo to, Aquarius. I-claim mo to. Talaga namang uulan ng pera sa'yo. Nakita ko may panalo. Nakita ko merong mga land disputes o may mga manang pag-uusapan na ngayon ay confirmed na, ngayon ay okay na, no? Meron sa inyo family gathering, baka ngayong Pasko sa bahay mo gagawin o gathering to ng buong angkan, no? At sobrang saya nyo kasi nagkita-kita kayo ulit together. It's all about the clan, the family, the legacy. You will remember this Christmas because talaga namang maraming magagandang bagay ang mangyayari para sa inyo. Nakita ko rin dito, paglakas ng negosyo this Christmas season o this week, pagtibay ng trabaho, no? Marami kang gagawin. Some of you may Christmas bonus, no? So talagang you are receiving something na talagang kaching-kaching. And ang pamilya ay kayamanan din, hindi ba? So memorable time to with the family. Congrats po. Ten of Pentacles being clarified by the Moon card. Yes, yung mga bagay na issue, problema, temporary lang yan. At ngayon, mahanap mo na yung paraan at daan para masolusyonan yung temporary problems and then boom, long term na. Long term na yung epekto o outcome nito. Nakita ko na for a very long time, parang naligaw ka, no? Parang hindi mo alam ang gagawin. Saan ako pupunta? Sigurado ba ako dito? Ididiretso ko ba to? Hahakbang na ba ako? Pero dahil sinunod mo yung instinct mo, sinunod mo yung tawag ng damdamin mo, lumaban ka, dumiretso ka. At ano ang kapalit? Umuulan ng biyaya, umuulan ng grasya na hindi mapapatid, hindi to temporary lang, hindi to hanggang ngayon lang. Tatagal to for a very long time. So congrats po. Long-term gains mula sa mga bagay na nilaban mo is yours. Deserve mo to kasi hindi lang to basta-basta swerte. Ito ay kinayod mo, pinaghirapan, pinagsumikapan. It is now coming forth para sa'yo. I don't know why, nakarinig ako ng bahay. Before, namumroblema ka about your house kung mahatapos mo ba yung renovation, mahatapos mo ba yung pinapatayo mo. Pero heto, may sagot na darating, makikita mo na parang, yes, nangyayari na, meron ng development, mabilis na magaganap. So, congrats with a house. Kung may bahay ka mang pinapagawa or kinukumpuni or binibili, nakita ko dito na tapos na yung pangamba mo, tapos na yung stress mo kasi darating na yung long-term na energy of abundance sa'yo. Congrats po. I-claim mo to para mapunta sa'yo, Aquarius. In your divine messages, meron po kayong don't let pride get in your way. Yes, sabi ko nga sa inyo, wag ma-pride. Kung kailangan talagang pag-usapan, makiusap, maupo, tanggapin kung ano yung pagkakamali mo, go push para maging long-term yung magandang epekto. You also have hold your vision. Yung mga pangarap, ideas, kailangan daw kapitan, wag ka daw madidistract kaliwat kanan, doon lang tayo. Focus. Hold your vision. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Two of Pentacles. Two of Pentacles, kailangan mo this week, Aquarius, ng balanse. Balansehin mo ang sarili mo, sobrang busy mo. Pupunta dito, pupunta doon, bahay ni pinsan bukas, aasikasuhin mo yung bakod, aasikasuhin mo yung pagkain, marami ka pang lulutuin, no? Marami kang mga inaalagaan this week. So, kailangan talaga, alam mo yung ritmo ng buhay mo. Alam mo kung saan ka lang dapat magbigay ng effort para hindi ka ganun mapagod. Okay? Narinig ko rin dito, bantayan mo ang pera mo, finances, okay? Hindi lahat ng tao dapat may access sa iyong pera, lalo't higit sa iyong ipon at bank account, okay? Narinig ko dito, especially Christmas season ito, huwag masyadong magastos, okay? Dapat you should live not beyond your means, okay? Sabi dito kung ano lang yung dapat bilhin, stick to your budget, okay? Baka mamaya kada bilhin nyo, mapansin mo, hala, wala na tayong pambayad ng kuryente sa dulo ng buwan na to. So make sure na yung mga handa mong pagagastosan, talagang alam mo na bantay mo yan at talagang naka-budget ka para kung ano man yung mga pangangailangan mo, ma-provide mo pa, okay? Good for you. Two of Pentacles, clarify natin. You have two here telling you you're aligned.
aligned ka sa higher self. So always listen to your intuition. Isa yan sa paraan para malaman mo kung talagang nakalinya ka sa dapat mong gawin. Okay? Two of Pentacles, the Eight of Pentacles. Yes, napaka-hardworking mo this week. Kaya importante talaga, Aquarius, na magbalanse ka. Magpahinga pag kailangan magpahinga, ha? Huwag mag-over-exert. Huwag kang mag-over-effort sa mga bagay na kailangan lang relax. Okay? Kayod ka ng kayod, bakasyon, no? So, kailangan talaga tayo ay balanse lang. You need to enjoy also the occasion. Okay? Damhin mo yung panahon para makapag-relax ka at magawa mo ng tama. Baka kasi mamaya mag-focus ka lang sa isang bagay, papabayaan mo yung iba. Kaya make sure na everything is working on its natural way. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have yoke, feeling tied down or frustrated. Yes, marami kang mga pagkakataon na parang feeling mo hindi ka makagalaw, hindi ka maka-advance, pero may paraan. May paraan para makapag-move on ka o makalarga ka. Okay? You also have tent, temporary situation. Yes, ito po yan. Kung ano man yung mga problema, temporary lang yan. Malagpasan mo din yan. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mo masyadong dibdibin. Okay? Huwag mo dibdibin ang problema, lalagpas din yan. You also have will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Oh, sabi nga dito, dapat focus lang. Hold your vision and focus sa mga bagay na gusto mong matumbok, gusto mong makuha. Hindi pwedeng distracted. Okay? You have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw po sa buhay mo ngayon, napakatigas ang ulo, napaka-agresibo. Either konyatan mo yan, no? Pero kung boss mo yan, at teacher or malaking tao, nako, pagpasensyahan mo na lang at mag-move on ka na lang. Tahimik na lang tayo, kumbaga. So, ang outcome niyo po for December 22 to 28, the Tower card. Things are changing for the better. Kapag na-realize mo na kung ano yung mga malabo pagdating sa mga ugnayan mo, sa friend, sa lover, sa kapatid, sa magulang, o kaya problema sa career path o sa mga pinipili mong choices na gusto mong panindigan, doon na magsimulang magbago yung energy. Kumbaga, kung nahihirapan ka doon, dahil ma-address mo na this week kung ano yung issue, maitatama mo na, okay na ang lahat, mag-settle na kumbaga. Kaya don't resist change, ha. Kung may mga darating na kailangan mo mag-focusan, tanggapin mo lang yung pagbabago, sakyan mo yung ilog, sakyan mo yung agos, because dadalhin ka niyan sa mas maayos na estado ng buhay mo. Pag pinipigilan mo kasi yung change, lalo ka lang nahihirapan. Pinipigilan mo kasi yung destiny na gumapang. Okay? So you need to really accept things as it will happen. Because dun ka lang talaga magiging maligaya at dun ka lalaya. At doon bubukas yung mga pintuan patungo talaga sa karapat-dapat mong puntahan. Okay? Tower card, the Five of Cups. Yes, things talaga are changing for the better. You are now starting to move on. Talagang bibitawan mo na kung ano man yung mga nangyari in the past, mga nasayang, disappointments, rejections, mga talagang nakadurog sa puso mo na matagal mong nabitawan, pero ngayon kapag na-let go mo na yan at nasabi mo na sa sarili mo na, okay, I'm now open for new things, I'm now open for new adventure, for new experiences, what's next for me? Doon sa mindset na yon, doon magsisimulang magbago o mag-shift ang life mo. Nawawala na yung mga bagay na hindi mo na kailangan, kaya mo na i-let go yung mga bagay na dati hindi mo kayang bitawan, no? Pero ngayon, para ka na nagdi-declutter sa bahay, and kapag malinis na, maaliwalas na, doon nalilinaw ang isip mo na, ay, alam ko na yung para sa akin. Ay, dito na ako pupunta. Kasi maluwag na sa isip mo, malinaw na. And you are now ready to embrace new things. Yun ang start ng changes sa iyong buhay. Wow, Aquarius, napakaganda ng reading mo. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the messages and clarity. Ito po ang inyong December 22 hanggang 28. Merry Christmas, Aquarius. Salamat po sa inyong panonood hanggang dulo. I love you, Aquarius. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.